Ang hirap seryosohin ni Bato de la Rosa. Sobra. Parang napakahirap niyang seryosohin. Sabi niya, I feel betrayed. Sabi niya, tinraidor daw siya. Tinraidor. Ay, my goodness. Tinraidor nga naman daw. I feel betrayed. Oh, Bato laments developments of ICC's probe on drug war. Ay, wow. Tinraidor daw siya. What? What? Paano ka tinraidor? Saan banda? Or baka gusto nyo kasing isip-isipin ng konti na baka kayo yung nauna. Diba? Ako mga kotsero, sabi ko simple lang naman ang kausap. Baka kasi sila yung nauna na mag-traidor. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito nga yung sinabi niya sa balita kahapon. Pakinggan natin yung balita. Ito yung balita tungkol dyan. Ating telepono ngayong umaga, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sir, good morning. Welcome po sa Radyo 630 Balita. Kasama si Robert at si She. Good morning, Robert at She. Good morning po. Ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating lahat. Sen, masyado ng maraming nangyayaring development. Nung huli namin kayo makausap, ang sabi nyo nga po, babaliwalain nyo itong mga nangyayaring development sa ICC. At sabi nyo rin po, last week, no? Sabi nyo, itong Interpol ay ang kikilos din, oras na dumating ang isang order sa Pilipinas, ay pulis ng Pilipinas. Pero kahapon, merong sinasabi si Justice Secretary Remulla, sir, na hindi pwedeng hindi mag-cooperate sa ang Pilipinas sa Interpol kung sakali na merong dumating nga po na warrant of arrest. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? Well, as I have said, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala tayong kuwan dyan. Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Hindi man natin kontrolado ang gobyerno kung ano talagang direksyon na gustong tatahakin ng gobyerno ito. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ang sinasabi, hindi magko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist itong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mang nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, din so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Nakakaya naman yung Senator Bato, yung laban bawi na sinasabi mo. 'Di ba? Ang weird na magkasalita siya ng mga laban bawi. Alam mo, Senator Bato, kung mapapanood niyo naman tong video na to, tanungin niyo muna yung amo mo, si Digonggong, si Dotae. Tanungin mo muna siya kung paano lumaban bawi. Kasi mukhang si Digonggong yung mahilig maglaban bawi eh. 'Di ba? Obvious naman eh. 3 to 6 months, walang droga. Bawi. 3 to 6 months, walang corruption. Ay, bawi. Mag-jet ski papunta ng West Philippine Sea. Ay, bawi. Di ba? Laban bawi eh. Federalism, bawi. Wala. So, saan ka lulugar? Sabi nga nila, maglinis ka muna ng sarili mong bakod bago ka pumunta sa iba. Yun ang sabi. Mukhang palyado yung bakod nyo. Linis bakod muna. Tuloy natin. Hindi wag kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed. Pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed. As a Filipino, being betrayed by my government kapag gano'n ang polisiya nila. Anong plano nyo po na Sabi ni Leslyn, si ate naman pala leading questions. Oo, tapos tatanga-tanga si Bato, sagot naman siya ng sagot sa leading questions.
Alam na nga niyan leading, sigot naman siya ng sagot. Diba? Anga-anga rin eh. Gawin kung ganito kasi 'di ba bilang kabahagi naman kayo ng Senate Majority Bloc, bahagi kayo ng administration group, no? So kung tutuusin, meron kayong access para makausap yung mga tamang tao na merong kaugnayan dito sa kasong ito. Ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po? For example, sa DOJ o sa Palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala na. Wala akong balak. Siyempre. Bahala sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Merong kami. We exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang nga sa ehekutibo at iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na tatahakin ng gobyernong ito. Bahala na sila. I leave it up to God. Anong mangyari. Senator, Baka binabanggit naglalakad lang nyo si nung Bato. nakaraan, di ba nakausap din kayo na interview kayo regarding dito sa ICC, yung paglalagay sa inyo sa Blue Notice. Ang binabanggit nyo parang hindi kayo nababother. Bakit hindi kayo nababother sa ganitong mga move ng ICC at ng mga pronouncement ng ating gobyerno? Ay, hindi ako nababother dahil naniwala ako sa ating Pangulo. Pangulo na natin nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya ni-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. So kanino ako maniniwala? Kay Trillanes ako maniniwala? Kay Remulla ako maniniwala? O kay President Marcos? Senator Bato, don't forget, si Secretary Remulla ang alter ego ng presidente sa Department of Justice. So, walang problema kung hindi ka maniniwala kay Remulla. Sinasabi, nire-remind lang naman natin siya, mga kotsero, na si Remulla, ang alter ego ng presidente, pagdating sa usapin ng Department of Justice. Kasi yan ang purpose ng mga secretaries they're the alter ego of the president. So, pag sinabi ni Remulla na they will not stop or they will not block the issuance of the warrant of arrest, well, take note until a policy is issued, then you can take it to the bank as the word of the president. Yun na yun. It is what it is. Anyway, tuloy natin. Ang mahirap niyan, kung gano'n na hindi na sinusunod yung sinasabi ng ating Pangulo or nagdudubultok ba yung ating Pangulo, ay sila lang nakakaalam niyan. Kung ano talaga. Bakit sa tingin nyo, Sen, parang ayun nga, parang nagbabago yung timpla pagdating dito sa ICC? Ay, sila na nakakaalam niyan. Ay, baka yung polisiya ng gobyerno ay apektado sa politika, internal politics ng ating bansa. Internal politics daw ng bansa. Okay, sige. That's weird kasi coming from them, coming sa partido ng mga dotae, parang really? Kayo nga namumuliti ka kayo kahit hindi kayo nakaposisyon eh. Si Digo nga hindi nakaupo pero namumuliti ka, kayo pa ba? But anyway, eto, sabi niya na he feels betrayed. Yun ang sinabi ni Senator Bato. I feel betrayed. Tinraidor daw siya ng Pangulo. Tinraidor daw siya ni President Bongbong Marcos. Oo, yun ang sinasabi niya. Wait lang. Ano to? Ba't andito ka? Baka nakakalimutan nyo na kung ano to. Ito yung rally na pinagre-resign si Pangulo. Baka lang. Baka lang naman. Nakakalimutan. Tandyan ka. So you're expressing your support to the BBM Resign Rally?
Tapos ngayon, you're expecting loyalty. Tapos now you're expecting loyalty from the president. Yung prayer mo rally nyo na, hindi, fake prayer rally nyo, andyan ka, ayan o. Oh, kitang-kita ka, ayan o. Tapos you're expecting loyalty. Naman, nakakaya naman sa inyo. Yan ang problema sa inyo kapag ginagawa ng santo dutae nyo, okay lang. Pero kapag ginawa ng ibang tao, nagagalit kayo. Di ba? Nagagalit kayo Pag kayo gumagawa, dapat tanggapin. Pero kapag ginawa sa inyo, nanggagalaiti kayo sa gigil. Nanggagalaiti kayo sa galit. Oh, since na-mention mo rin yung salitang double talk, Senator Bato, kung makarating man sa inyo itong video na to. Ano to? So what are you trying to show? Are you trying to tell the Filipino people that you're supporting the resignation of PBBM? Or you're supporting the call for resignation ni Presidente? At the same time, holding him accountable sa mga salita na binitawan niya sa iyo tungkol sa ICC? That's BS. Huwag kang mag-expect sabi sa inyo, huwag kayo mag-aakusa. Sinabi na ni Jesus Christ yan. Huwag kayong mag-judge. Bago ka mag-judge, tignan mo muna yung tabla sa mata mo. Di ba yung sabi ni Jesus? Bago ka manita ng dumi sa mukha ng ibang tao, tignan mo muna yung tabla sa mata mo. Oh, di ba? Yung sabi ni Jesus. Senator Bato, baka gusto may practice paminsan-minsan. Laki ng tabla mo Yan tabla mo, yan tabla mo yan Kaya. Hindi lang yan, mga kotsero. Let's talk about loyalty. De La Rosa panel urged to probe PNP's excessive force versus Kibuloy. See? Senator Robin Padilla formally asked for the probe of probe through Senator Solution 1051 na pag-uusapan nila yung nangyaring pag-aresto o yung pang-aabuso daw sa pang-aaresto kay Kibuloy. Where the PNP claimed that what they conducted was a lawful operation with strict compliance, and security with due respect to all parties. Members attested that the heavily armed operatives entered the property using unnecessary and unrestrained force. Naisali ka pa dyan. Maningil pa tayo, mga kotsero. Maningil pa tayo. Talk about loyalty. Ano tong PIDEA leaks mo? Kayo nagpauso niyan. Sabi niya, sinagot niya si si Jinggoy. Nung nag-opening statement si Jinggoy, sabi niya, saan ba yun? May sinabi kasi si Jinggoy na yung PIDEA leaks daw, yung mga dokumento, is legitimizing falsehood. Sumagot si Bato, sabi niya, when you say that I'm legitimizing falsehood, I'd like to disagree that we're not entertaining, but thank you for this reminder, sabi ni Bato. Kaya nga tayo nagkaroon ng hearing na to hear everyone para painggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. It's not for us to evaluate yung mga sinasabi nila kung totoo o hindi. He also said, see? Nagpa-hearing ka, pero yung hearing mo para i-implicate ang Pangulo sa isang aktibidad na hindi naman niya ginagawa. Tapos ngayon, you feel betrayed. How do you think PBBM feels? I mean, real talk. Palagay nyo, ano naramdaman ni Pangulo sa pinagagawa nitong mga dotae na to? Sa pinagagawa ng kapatid niya. Ayun ang betrayal talaga, yung ginawa ng kapatid niya. Di ba? Mas pinili yung digonggong kaysa sa kanya. Palagay nyo, anong na-feel ni Presidente sa ginawa niya ni Sara? Palagay nyo, anong na-feel ni PBBM sa pinagagawa ni digonggong? Hindi ba betrayal yon? Sa inyo, okay lang. No. Pag kayo ang gumagawa, dapat okay lang. Dapat tanggapin. Pag kayo ang gumagawa. Pero pag kayo ang ginawan, gagalit kayo.
Nagalit kayo. Sabihin nyo, tinatraidor kayo, etc. etc. Well, take a dose of your own medicine if totoong tinraidor kayo, mga kotsero. Ako, I don't think there was any betrayal. Personally, I don't think there was any betrayal. Kung totoo na merong betrayal na naganap, edi you can now take a dose of your own medicine. Sakit, di ba? Ang sakit-sakit ba? Lalo na ngayon, ang mga Pilipino gusto nang papasukin ng ICC. Ako nga na sobrang kontra ako sa ICC eh. Just for the sake of having Digong persecuted. Or prosecuted pala, not persecuted. Just for the sake of having Duterte prosecuted dyan sa human rights violations niya. Okay lang sa akin. Kasi parang hindi uusad sa Pilipinas eh. Oh. Partida, naniniwala na ako sa justice system ng Pilipinas niyan. How much more yung mga biktima? Buti pa nga si Albayalde, ano sinabi ni Albayalde? Magpapa-interview siya sa ICC prosecutor kung sasabihin ng DOJ na magpa-interview siya. See? Admirable pa nga si ano eh. Admirable pa nga si pangalan to, si Albayalde eh. Kahit paano. Kumpara dito kay Bato. Pero ano, kayo bahala. Kasi mga kotsero, ang makakasama naman ng Interpol sa pag-i-issue ng warrant of arrest either PNP or NBI. Either of the two. Either of the two. Hindi naman pupunta ang Interpol sa Pilipinas mag-isa. Pupunta siya sa Pilipinas nang may kasama. PNP or NBI. Either of the two lang. So, ganito, sa mga ganitong press statements, mga kotsero, nakikita natin na sobrang nanginginig na sa takot itong kampo ni Digonggong. Nanginginig na sa takot, guys. It's very obvious. Isa pa sa mga taong nanginginig pa sa takot, nanginginig na sa takot, si Harry Roque. Hanggang dito na po muna tayo for today's video. Okay? And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Right? Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?